So ano bang kailangan natin gawin kung sa ating order status ay may nakalagay na pick up failed or kaya naman ay unsuccessful pick up? So yun yung share ko sa inyo today. So keep on watching. Hi everyone, it's Amy Grace and welcome back to my channel. So naka-experience na ba kayo sa inyong mga order status na ang nakalagay ay pick up attempt was unsuccessful or kaya naman ay yung item is unavailable for pick up? So yun yung share ko sa inyo for today. Dahil nga ang goal talaga nating mga sellers ay maging successful yung ating mga transactions. So it's either ma-pick up ng courier yung ating mga parcels or kaya naman ay ma-drop off natin sa mga service center ng mga assigned couriers natin yung ating mga parcels or yung mga orders ng ating mga buyers. Pero minsan na-experience natin yung failed pick up. So ano ba yung failed pick up? So yung failed pick up ay meron lang lapses na nangyari on the side of the courier or kaya naman minsan ay on the side ng mga sellers. Pero usually ito yung mga most common reasons. So number one ay the rider does not arrive on scheduled pick up date. Number two ay yung vehicle capacity ng ating mga riders ay puno na. So, hindi na ma-accommodate yung ating mga parcels. Kaya, hindi na na-pick up ni Kuya Rider yung ating mga parcels. And number three ay yung mga items natin are not yet ready when the rider arrives. So, ano yung kailangan natin gawin kapag na-experience na natin itong failed pick up? So, kung ang nakalagay doon sa order status nyo ay pick up attempt was unsuccessful, so ang ibig sabihin nun ay ito ay fault ng mga courier. So, hindi talaga na-pick up ni rider yung ating mga parcels. So, kung ito ay failed pick up due to courier's fault, there's no need to reschedule na yung pick up date. Yung courier na yung bahalang mag-pick up on the following day. Pero, let's be reminded lang na meron silang dalawang pick-up attempts na kailangan gawin. So, kung hindi talaga kayo komportable na hindi na na-pick up nung rider yung orders nyo or yung parcels nyo today, I suggest na i-drop off na natin ito tomorrow. Kasi nga, meron lang silang dalawang pick-up attempts. Now, kapag ka naman yung failed pick-up is due to the seller's fault, anong kailangan natin gawin? So, ang kailangan natin gawin ay i-ready na natin yung ating mga parcel kasi yun lang naman talaga yung nagiging reasons. It's either wala yung seller sa bahay nila nung nag-pick up si rider or kaya naman ay hindi pa ready talaga yung ating mga parcels. Pero in that case, kung alin man dito, kung wala man tayo sa bahay or sa location natin or kaya naman ay hindi pa naka-prepare yung ating mga parcels, ang malalagay pa rin dyan ay yung item is unavailable for pick up and ito ay seller's fault. Ngayon, ito yung iniiwasan natin kasi nga, magkakaroon din tayo talaga ng penalty. So, hindi natin ma-achieve din yung pagiging preferred seller kung meron tayong at least one penalty lang each month, no? So, mahigpit talaga si Shopee. So, kung yung failed pick up is due to seller's fault, ang kailangan natin gawin ay i-reschedule natin yung pick up date. So, paano natin gagawin yon? I-walk through ko kayo mamaya-maya. Pero pwede natin siyang i-edit or kaya naman ay i-reschedule using our Shopee app or kaya naman yung ating seller center. So, paano tayo magre-reschedule ng ating mga pick-up dates? So, ito na yung step-by-step process. So, i-walk through ko kayo dito. Lalagay ko na lang yung mga screenshots dito sa ating screen. And then, unahin muna natin yung paggamit ng Shopee Seller Center. So, paano naman pagka Shopee Seller Center ang ginamit natin? So, punta lang tayo doon sa ating Seller Center na screen and then makikita natin dyan sa home yung mga activities na pwede natin gawin. So, sa shipment, order, tapos product, marketing center, etc. etc. So, ang i-click lang natin dito ay yung order, my orders. And then, sa my orders, eto na yung screen na makikita nyo. Meron dyan nakalagay sa taas na all, unpaid, to ship, shipping, etc. etc. So, ang i-click nyo dyan ay yung to ship. And then, doon sa to ship, ang i-click nyo dito ay yung doon sa to process. Now, dati nakalagay ito sa process. Pero dahil nga merong failed pick-up, ang mangyayari ay matatransfer ulit siya dito sa to process. Kaya ang i-click natin dito ay yung to process. So, dyan sa to process ay meron dyang mga nakalagay na mga orders. So, ito yung lahat ng mga nag-orders na hindi nyo pa napaprocess at yung mga na-failed na i-pick up na kailangan nyo ulit i-process. So, dyan sa right side ay makikita nyo yung arrange shipment. Kasi pagka na-arrange na to, ang nakalagay na dyan ay print waybill. Pero since nag-failed yung pick up, kailangan natin i-arrange ulit yung shipment. So, i-click lang natin yung arrange shipment and then in the details page ng order natin ay nakalagay dyan na I will arrange pick up or kaya naman I will arrange drop off.
So, kung komportable kayo na ipipick up ulit ito ni rider, kinabukasan, ang i-click niyo dito ay yung I will arrange pick up. Pero now, kung hindi kayo komportable at gusto nyo nang i-drop off yung inyong mga parcels, so ang i-click nyo lang ay yung I will arrange drop off. Pero in this case, dahil gusto nga natin i-pick up ulit ni rider, ang i-click natin ay yung I will arrange pick up. And then, step number 3 ay isa-set lang natin yung desired pick up date or pick up schedule. Meron diyang nakalagay na mga dates kung kailan ipipick up ni Kuya Rider yung ating mga parcels. So, i-click lang natin kung saan tayo komportable na ma-prepare na natin yung ating mga parcels. Pero kung yung parcel natin ay naka-ready na tapos yung courier lang ang hindi nakapag-pick up ng ating mga orders, ay pwede na natin iset yung schedule kinabukasan. And then, i-click lang natin yung ating pick up address and then click confirm. So, sa click confirm ay makikita nyo yung pick up details and then nakalagay na dyan yung applying for tracking number. And then, pagka okay na yung tracking number, ay i-click natin dito yung print waybill. Tapos, magpiprint na tayo ng bagong waybill. Pero make sure lang na tama yung ating pick up address at nakaready na yung ating mga parcels kinabukasan pag pick up ni Kuya Rider. Ganun natin i-reschedule yung mga pick up dates using our Shopee Seller Center. So, now, paano naman natin gagawin ito kung ang gamit natin ay yung ating Shopee app gamit yung ating mga mobile phone. So, ito yung step-by-step process. So, step number 1 ay iselect lang natin yung order that underwent yung failed pick-up attempt. And then, step number 2 ay in the details page of the order, meron kayo dyang makikita na arrange pick-up sa pinaka-bottom at naka-red din ito. So, i-click nyo lang yung arrange pick-up and then, step number 3 ay isa-set natin yung desired pick-up schedule. So, meron mag-a-appear dyan na mga pick-up schedule or kaya pick-up date. I-click nyo lang kung saan kayo mas komportable na pick-up date. Yun yung i-click nyo. And then, click confirm. And then, nakalagay dyan ngayon na important, J&T Express will collect the parcel from your pick-up address. So, importante na tama yung pick-up address natin. So, kung tama naman, i-click lang natin yung OK and then click confirm. And then, meron dyang nakalagay na pick-up details. So, nandyan yung pick-up address natin. And then, yung pick-up date. And then, i-click lang natin yung confirm. Now, pag click natin yung confirm, make sure na tama or accurate yung ating pick-up address at nakapackage na ng properly yung ating mga orders. So, by the way, kung gusto nyo malaman kung paano natin i-measure at paano natin ipapack yung ating mga orders, meron ako mga videos na ginawa din about those kinds of content. Hanapin nyo lang down in the description box. So, ilalagay ko yung mga links nito. So, ganito natin i-reschedule yung ating mga pick-up dates or pick-up schedule gamit yung ating Shopee app using our mobile phone. So, there you go. Ganun tayo magre-reschedule ng ating mga pick-up dates kapag ang order status natin ay pick-up attempt was unsuccessful or kaya naman na yung item is unavailable for pick-up. So, I hope na nakatulong itong video na to sa inyo. So, kung nakatulong ito, please give this video a big thumbs up at mag-join na rin kayo sa Graceful Homeschooling family. I-click nyo lang yung subscribe button at i-turn on yung notification bell for more videos like this. And I hope that I'll see you again on my next one. God bless everyone. And I will see you around. Bye, everyone.